Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa programang Oras ng Pag-aaral. Naway pagpalain kayo ng Diyos ng bagong lakas, bagong pag-asa, at mas malalim na pananampalataya sa taong ito. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa isa na namang trimestre sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig dito sa YouTube at sa Adventist World Radio 89.1. Gayon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Ang bagong halal na Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Marvin Diaz. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, Pastor Ray, at yung mga kapatid, mga kaibigan na nanonood at nakikinig saan man kayo dako dito sa Pilipinas, sa mundo. At gusto ko pong greet po ko kayo ng Happy New Year. Happy New Year pala ngayon, Happy New Year. Bagong taon. Kanda gijay taga-kakailian na imbag nga barong atawin nyo amin. Sa di naman itayan nyo. At ito pong ating pag-aaral ngayon ng ating lesson. Nawa, sama nyo po kami at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos upang matatag ang ating pananampalataya at may handa po tayo sa muling pagdating na ating Panginoong Hesus. Amen. At syempre, kasama din natin ngayon ang bagong halal na Sabbath School and Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Relino Urbi. Magandang oras sa iyo, Pastor Ray. Napakagandang oras, mga minamahal naming mga kaibigan at mga kapatid, na tayo ay patuloy na mag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos. Binabati kong lahat ng mga nakikinig sa AWR, ganun din at dito sa Oras ng Pag-aaral. Ang ating mga mahal na mga kapatid na nanonood dyan sa Ibayong Dagat, sa Arizona, ang pamilya ng Santos, si Ate Riza, ganun din ang mga kapatid natin dyan sa Loma Linda, sa Tagalog. Patuloy kayong susubaybay. Ganon din sa Camarines Norte at Sirio sa Katagalugan. Purihin ang Panginoon Diyos na kayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ganon din tapat sa Kaniyang mga pangako. Amen. Tayo ngayon, Pastor Marvin at Pastor Ray, nasa unang trimestre sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat pinagkaisang langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo ay maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inihikayat ko kayong lahat, mga minamahal, na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa ating panalangin. Manalangin tayo. O mahal namin Diyos, sa unang banal, napakabuti niyo sa amin, kaya kami naririto upang patuloy na pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa po ang kapangyarihan at ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming madarama at patuloy kaming magkaroon ng malalim na karunungan, kaalaman patungkol sa inyo at mas malapit na ugnayan sa inyo. Na patuloy kaming umaasa sa iyong mga pangako na hindi kayo nagpapabaya sa amin. Basbasan ang bawat isa sa amin ngayong oras na ito. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Tayo po ay nasa unang bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na pinag-usig ngunit hindi pinabayaan. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang unang bahagi ng ating leksyon. Ngayong unang trimestre ng 2026, samahan ninyo kami sa pag-aaral ng mga sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, sa mga taga-Filipos at mga taga-Kolosas. Ipinapakita ng mga ito si Kristo ang nag-iisang nag-uugnay sa langit at lupa. Bilang anak ng tao at anak ng Diyos, iniligtas niya tayo sa kasalanan at nananagot para sa atin. Lina't tuklasin ang kaniyang dakilang pagkadiyos at kaniyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Iniulit ko, magalak kayo. Kaibigan, handa ka na bang makita kung paano nagiging makapangyarihan ang pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok? Sa leksyon natin ngayon, titingnan natin si Pablo, isang tunay na halimbawa ng katapangan at dedikasyon sa Ebanghelyo. Kahit na siya ay bilanggo, hindi siya tumigil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinapakita niya na ang pagdurusa ay hindi ito hadlang sa misyon, kundi paraan para mas lalo pang may pakita ang buhay ni Jesus. Kanya nga't sa ating pag-aaral ngayon, susuriin natin ang 3 bagay na nagpapakita ng kanyang lakas. Una, Paul's pain for the gospel. Pangalawa, Paul's preaching in prison. At ang pangatlo, Paul's partnership for the gospel. Halina't sama-sama nating tuklasin kung paano tayo, gaya ni Pablo, ay maaaring maging pinag-usig, ngunit hindi pinabayaan. Bago natin umpisahan ang 3 puntong ito, ay atin munang tunghayan kung bakit nating pinapag-aralan ngayon ang aklat ng Filipos at Kolosas na sulat ni Apostol Pablo. Pastor Marvin, ano yung background ng ating leksyon ngayon? Tignan natin ito kasi itong libro na ito, itong libro ni Paul na isinulat niya sa sabi yung taga Philippi o taga Kolosa. Yan, yun yung in-address niya. At ang sulat na ito, para magkaroon ng magandang ugnayan itong dalawa, titignan natin bakit pinagsamang itong dalawang ito. Titignan natin ano ba yung shared context nito. Ano ba yung focus itong dalawang sulat na ito at ano yung unifying center nito. At tingnan natin. Ang una doon ay ito yung tinatawag na prison epistle. Itong Philippians at saka Colossians, prison epistle ito. Bakit ito tinawag na prison epistle? Ito ay isinulat ni Pablo nung siya ay nasa presento. Pero nasa house arrest siya. At ito ay naisulat ito around 60 to 62 AD ang sulat nito. At sinulat niya ito ay reflection doon sa kanyang suffering. Reflection doon sa kanyang nagawa sa Ebanghelyo. At ang pangalawa doon ay, ano ba yung complementary focus nito? Ang complementary focus nito ay, itong Philippians, kanyang dinidiscuss ang practical side of Christianity. Itong Colossus naman, dinidiscuss niya dito yung doctrinal side ng isang mananampalataya. Kaya pag kinonbine ito, dalawang ito, yung Philippians ay focuses on the practical Christian living. While on the other hand, itong si Colossus naman ay kanyang dinidiscuss naman kung paano yung doktrina, the sovereignty of God, the supremacy of God, the reconciliation. Ito yung dinidiscuss niya. Kaya pag pinagsamang itong dalawang ito, yung isang mananampalataya, kinakailangan na
yung doktrina ay mag-guide doon sa practical na buhay ng isang mananampalataya. Okay. Kaya itong trimester ito, itong lesson natin, anong sabi doon? Heaven and earth, di ba? Yun ang pinagsama. Kaya pala ito, pinagsama na ito, yung Philippians, practical lifestyle. Yung Colossians, ito yung doktrina. Kaya kinakailangan yung doktrina, Makikita sa buhay. yun ang mag-guide sa buhay ng isang Kristiyano. Okay. Kaya heaven and earth yung ating lesson. Kaya maganda tong lesson natin eh. Kaya yung pagtitignan natin, lalo na yung ang focus nito ay walang iba, ang unifying center nito si Jesus Christ. Siya yung nagbibigay ng katuruan sa banal na kasulatan at siya rin yung nagpapabanal ng isang buhay ng mananampalataya. Kaya yung unang outline natin kanina, Pastor Jolis, ay Paul's pain for the gospel. Bakit yun? Tingnan natin Pilipos 1:12. Anong sabi doon? Pilipos 1:12. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyayari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ganda, no? Yung itong sulat na ito kasi hindi secret letter ito. Pag nagsulat si Pablo noon, binabasa in public. Binabasa doon sa church. Kaya ang emphasis ni Pablo doon sa 12, sabi niya doon, yung aking pagkabilanggo ay for the furtherance of the gospel. Ito, Pastor Jolis, yung pag-i-other term natin yan, yung Paul's pain for the gospel, it is the theology of joy and suffering. Kasi itong dinidiscuss muna natin itong libro ng Philippians. Itong Philippians o Pilipos, actually ang theme nito ay joy. Paano ka magkaroon ng joy in the midst of suffering? Kasi nakabilanggo si Pablo. Paano siya magkaroon ng joy? Kaya ang sabi niya doon, it is for the furtherance of the gospel. At doon po sa 3:1, puntan natin doon, Pastor Jules. Philippians 3 verse 1. Philippians 3 verse 1, kauli-hulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Yung pala yun. If there is pain and suffering, pag nandyan si Kristo, there is joy. Okay. Kaya nga, tama nga ito. Maging burden yon. If you suffer without Christ, para bang pinaparusahan ka. But sinasabi dito, the joy of suffering is to suffer together with Christ. Kaya bilang isang mananampalataya, pag pinapadaan tayo doon sa suffering, at kasama natin si Kristo, let's count it that as joy. Ang nakikita ko rin dito sa kabilang banda, Pastor, yung anggulo, na ito'y sinasabing Pilipos, ay ito yung isang lugar na ipinangalan kay King Philip, yung background, na siya yung hari noon ng Macedonia, na lolo ito ni Alexander the Great. Kaya nung kinongker nito, itong lugar na ito, pinangalan sa kanya. Kaya lahat ng mga nagre-retirong mga sundalo ng Roma, pumupunta sa lugar na ito. Kaya maunlad ang lugar na ito hanggang dumating ang panahon na napakaunlad at naging syudad na kinabibilangan na isa sa mga syudad ng Roma na pinupuntahan ng mga maraming mga businessmen at saka yung mauunlad na mga tao. Hanggang dumating ang panahon na dumating si Pablo na doon niya sinulatan ang mga kapatid na ito. Pero yung pagkabilang niya sa sarili na paganda. No? Sa ibang mga Tagalog na setas ay alipin. Pero dyan sa kabila naman ay bilanggo. Alam mo, mas maganda yung totoong tatawagin ako ng Panginoon Diyos na o kaya tawagin ko ang aking sarili na bilanggo ng ating Panginoon Diyos kaysa bilanggo sa ibang mga paraan. Kasi kapag bilanggo ka, wala ka nang ibang gagawin. Kundi yung lugar na limitado, pero nagiging
fruitful yung ginagawa mo. So bilang isang Kristiyano at mananampalataya, nanaisin ko pa na isang bilanggo ng ating Panginoong Diyos para wala na akong ibang gagawin, Pastor, kundi yung kalooban ng Panginoong Diyos na mapaunlad. Samantalang, oo, kung bilanggo ka sa physical, tama, napakahirap yon. Pero hindi man naman bilanggo yung pananampalataya sa Panginoong Diyos. At yun ang nagpapasaya kay Pablo, na hindi nabibilanggo yung kanyang diwa, hindi nabibilanggo ang kanyang mensahe. Sapagkat sa patuloy nating pinag-uusapan ito, patuloy na lumiligaya siya, hindi doon sa nahihirapan siya, may tanikala siya. Pero ang kaligayahan niya, yung may pabalita pa rin ang salita ng Panginoon Diyos dahil yun yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya kahit anong ginawa ng mga tao sa kanya, kung nasaan man siya, yung salita ng Panginoon Diyos ay patuloy na yun ang nagbibilanggo sa kanya para yan ay kanyang ipabalita sa lahat ng mga lugar kanyang pupuntahan. Yung suffering dito ni Pablo, o yung pain niya ito, ginawa niya itong platform. Hindi ito na para bang doon siya, nalugmok siya doon at para bang doon na lang yung kanyang buhay. Oo. Pero ito yung kanyang ginawang platform. Para bang si Dog Bachelor sana. O yun ang doon yung kanyang recording studio. Di ba? Yung suffering, kaya isa pa doon nakita ko dito ay Paul's imprisonment becomes the theological lens of sharing the gospel of joy to the other person. Ito kasi, tingnan natin verse 14, 1 verse 14. Anong sabi po doon? Ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Dahil sa aking tanikala. Yun yung kanyang platform na fearless siya na ibahagi yung salita ng Panginoon. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, minsan dumadaan tayo sa suffering, pain, sickness, and so on. Pero if we are in Christ, yun sana ang gawin nating platform para ipabalita yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon dahil sa ating connection sa Kanya. Kaya may layunin talaga sa lahat ng mga bagay ang Panginoon Diyos kung saan tayo dinadala. Si Pablo, dinala ng Panginoon Diyos doon sa bilangguan para makapagsulat siya. Kung hindi nabilanggo, baka walang mga ganitong mga sulat na tinatawag dito sa Pilipos karamihan ay rejoice, magalak. Kaya sinabi ng mga ibang komentaryo, ito yung kanyang sulat na himno na dito na matatagpuan na magiging masaya tayo sa gitna ng mga pagsubok, kapigatian, pag-uusig. Dahil minsan ay dinadala tayo ng Panginoon dyan sa lugar na yan para mas matibay pa at mapapatibay ang ating pananampalataya. Pero, inalalahanan tayo ni Pablo, sa gitna ng mga bagay na yan, alalahanin natin na ito isang layunin ng Panginoon Diyos na tayo madalisay, ngunit sa gitna niyan ay magpasalamat pa rin tayo at magiging magalak kasi lahat ng tao hinahanap na magiging masaya at magalak sa gitna lahat ng mga karamdamang ito. Sapagkat meron tayong pananampalataya at bilanggo tayo ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Pastor Marvin at Pastor Ray, yung napakaganda yung pinag-uusapan natin na yung tema na binabanggit dito ay joy, magalak. Kaiba ito sa happiness, ano? Kasi yung happiness, nakikita lamang doon sa panlabas. Ngunit yung joy, ito yung panloob. Napakaganda na ating nakita na kahit pa sa gitna ng kaniyang paghihirap na nandun siya sa bilangguan, ay makikita natin na siya'y nagagalak. Yung kanyang sulat ay punong-puno ng kagalakan. Yun yung binabanggit dito. At aking nakita dito na nauunawaan ni Apostol Pablo na ang
kagalakan ay hindi nagdedepende sa pangyayari kahit na siya ay bilanggo. Ang kagalakan hindi nagdedepende sa tao. Ang kagalakan ay hindi ito nagdidepende sa kung ano man ang nasa sayo. Minsan kasi yun yung ating nakikita kapag may pera, masaya. Pag may magandang buhay, masaya. Pero kay Pablo, nakita natin na hindi ito ang kanyang nakita. Naunawaan niya na ang kagalakan ay ito'y nagdidepende dun sa ugali. Ang sabi nga dun sa aking binasa ay, it is an attitude that is determined by confidence in God. So ito'y nakadepende yung kagalakan niya dun sa kanyang ugali na bunga ng kanyang matatag na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So kung wala ka nito, ang iyong kagalakan ay magdidepende talaga dun sa kung ano yung nasa sayo, kung sino yung tao na kasama mo. So kahit na mag-isa ka, kung yung kagalakan mo ay nagdidepende sa ugali mo, sa attitude mo, on how you perceive things, kahit doon ka sa bilangguan, ay talagang magalak ka. Kasi, Pastor Joles, minsan, may mga sa buhay isang mananampalataya, may nabibilanggo sila Nabibilanggo sa kalungkutan, nabibilanggo sila sa utang, nabibilanggo sa anxiety, nabibilanggo sa sickness. Para bang hindi na sila makalabas doon. Kaya si Pablo sinasabi sa atin, gawin nyo ito na platform na para yung ebanghelyo ay dadaloy sa mga tao. Hindi ito yung period na ito na katapusan na ito. Ito yung kaya itong Philippians practical yung kanya, practical living sa isang mananampalataya. Pastor Joles, Pastor Ray. Kaya tingnan mo dito itong chapter 1 at chapter 2. Marami siyang binabanggit dito na nagagalak ako. At saka more than 10 times na magalak. Iba yung nagagalak at magalak. Kokonti yung sinabi niya dito na yung pagkabilanggo. So, ibig sabihin, si Pablo, may karanasan sang totoong nabilanggo siya na limitado ang kanyang mga ginagawa. Sa kabila nun, mas maraming binabanggit niya na nagagalak siya sapagkat ang ebanghelyo ay patuloy na umuunlad na nababalitaan ng mga taong nasa paligid niya ang kaligtasan at pag-asa para sa ating Panginoon Diyos. Yun ang ikagagalak ni Pablo. Kaya bilang mananampalataya, kahit sino sa atin, ikinagagalak natin, tayo'y magagalak, patuloy na nagagalak sapagkat ginagamit tayo ng Panginoon Diyos sa kapararaanan na naipapabalita at naibabahagi natin ang pag-asa ng kaligtasan sa iba. Ang iisang napakalungkot sa ating buhay, kapatid, ay matatapos na ang isang araw na hindi ka man lang nagbahagi ng patungkol sa pag-asa. Hindi ka man lang nakapagpanalangin. Hindi ka man lang nakapag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Iyan ay kinalulungkot naman ng ating Panginoon Diyos. Kaya si San Pablo, hinahamon tayo kahit nasa literal na bilangguan, na limitado ang kanyang karanasan, pero hindi na bilanggo ang kanyang pananampalataya, ang kanyang diwa, ang kanyang kaisipan, na isusulat o kaya pabalita ang salita ng Panginoon Diyos sa mga sangkatauhan. Pastor. Amen. So, mga kaibigan, gaano man kahirap ang ating dinadaanan, how bloody the trail, how difficult the path, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang kagalakan ay masusumpungan lamang sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo ay dadako na sa pangalawang punto, Paul's preaching in prison. Pastor Marvin, bigay mo nga yung background nito na kung saan kahit nasa bilangguan ay nakakapagbahagi ng ebanghelyo pa rin si Apostol Pablo. Pag titignan natin, kanina sabi ko, the theology of joy and suffering. Ngayon, titignan natin the theology of missional in suffering. Meron pa yun na in the midst of suffering,
pwede pala tayo maging missional. Yung missional ay panangasaba. Oo. Evangelistic Mindset. point yun yung gagamitin yun. Paano yun? Tingnan natin verse 13, 1:13. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Tignan yung kanyang mga tanikala na ihayag sa una doon sa mga gwardya at ano ba? Sa lahat Mga iba pa. at sa mga iba pa dahil kay Kristo. Di ba na ganyan, hindi niya pinahintulot na iyon ay nagbilang ko sa kanya. Kaya, let's not deny the fact na bilang isang mananampalataya, ay hindi tayo exempted sa suffering. Mayroon at mayroon dyan. Tinatamaan tayo. Walang exempted dyan. Kaya, nandito po yung libro ng Philippians para bigyan tayo ng isang pag-asa na if we suffer, there is joy. But there is joy pag nandyan tayo sa Panginoon. Ito, kaya nga maganda ito kunyari, way back 2005 nung nabaril ako, I'm suffering. Nabaril ako doon I'm suffering. Pero mayroong bumisita sa akin noon na mag-asawa. Pumunta sila doon, ay yung palang marriage relationship nila ay about to collapse. Binisita ko doon, agaw buhay ako, nabaril ako. Then, still, na sinabi ko, the goodness of God. Bagamat nabaril ako, yung kabutihan ng Panginoon at yung kanyang biyaya, iniligtas pa rin niya ako. Then later on, paano ko nalaman yon? Yung pala, nung lumabas na ako, then sinabi rin sa akin, nasabi na, when we went there to visit you, our marriage were about to collapse. Ikaw nag-aagaw buhay doon, but still, nandun pa rin yung pananampalataya. Kami na wala sa agaw buhay, yung marriage namin ay magkukolapse, then they made a remedy. Na let's learn a lesson doon sa nangyari kay Pastor Diaz, sabi nila why in the midst of suffering we should be a missional Christian. Kaya hindi hadlang yung isang pagdadalamhati, paghihirap, pag-uusig, gutom, latigo, bilangguan, kahirapan na hindi may pabalita ang kaligtasan sa bawat isa. Kaya nga si Pablo, ang isang napakagandang ehemplo para sa atin na nasa gitna ng kahirapan. Dinala ng Panginoon Diyos si Pablo doon sa lugar na iyon para may oportunidad yung mga nasa bilanggo. May oportunidad yung mga bibisita sa kanya. Itong Philippians 1:13, Pastor, tingnan mo kung papaano nagbahagi si San Pablo dito sa bilangguan. Anong sabi niya? 1:13 ng Pilipos. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Oh, you see? So, doon sa pretoryo na tinatawag, ito yung lugar, Pastor, na lugar na bilangguan, pero nandun yung mga gwardiya at nandun din yung mga matataas na opisyal ng mga tagabantay. Kaya nagkaroon din ng panahon ang mga ito para mapabalitaan ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. Dito sa Philippians 4:22, Pastor, habang nasa 4:22. Pilipos, 22. Binabati ko kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasambahay ni Cesar. Oh, you see? So, hindi hadlang yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos ng kaligtasan kung nasaan ka lugar. Nasa kumpanya ka, nasa
magsasaka ka, tricycle driver ka, doktor ka, nurse ka, ano mang antas ng buhay mo na asang ka, inilagay tayo ng Panginoon Diyos upang gagamitin niya tayo bilang kasangkapan ng pagpapala at kaligtasan ng iba na nawawalan ng landas. Kaya magandang balita ito, kapatid. Tayo naman ay hindi nasa bilangguan ngayon. Oh. Bilanggo lang tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Maliban kung ikaw ay hindi bilanggo sa salita ng Panginoon Diyos, wala kang karapatan o kaya wala kang kapangyarihan na ibalita ang salita ng Panginoon Diyos. Pero pag ikaw ay talagang hinawakan ng Panginoon Diyos na hindi na makakaalpas, ay talagang kailangan mong magbalita. Sapagkat ganito ang paraan ng pagbabalita ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang sabi ay linalang ng Panginoon Diyos ang mga ibon para sila ay lumipad. Nilalang ng Panginoon Diyos ang mga isda para hindi upang ulamin, kundi para sila ay lumangoy. Ang tao, bakit niya nilalang? Nilalang niya ang tao para alamin ang patuloy na may ugnayan sa Panginoon Diyos ng katotohanan at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Kaya tayo'y nilalang ng Panginoon Diyos, kagaya ng paglalang niya at pagtawag niya kay San Pablo. Sa gitna ng kahirapan, ninanais pa rin ni San Pablo na magbahagi, Pastor Jules, ng salita ng Panginoon Diyos ng pag-asa. Ay, maraming mga tao, Pastor Marvin, Pastor Ray, ang nagsasabi, mahirap ako makibahagi sa paglaganap ng Ebanghelyo kasi wala akong alam. Mahirap lang ako. Ay wala naman akong pinag-aralan. So ito yung mga hadlang na sinasabi nila para lalago ang Ebanghelyo sana. Kanya hindi nakiki-involve sa gawain. Yun yung mga sinasabi ng tao. Pero ano yung rason. nakita natin, Pastor Marvin? Kaya tingnan natin kaya yung second ay the preaching of the gospel in the prison. Magbigay tayo ng example para makita natin. Now, tingnan muna natin ang sabi doon sa Philippians 1:17-18. Sige. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Philippians. Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan ay pinapahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako at ako'y patuloy na magagalak. Pinapahayag si Kristo. Paano yung preaching niya doon? Now, let's give an example. Tingnan natin si Philemon. Si Philemon ay sulat nito, personal letter. Personal letter kay Philemon. Pero itong personal letter na ito ay nagbigay siya o in-endorse niya si Onesimus. Tingnan natin Philemon, mga kapatid, mga kaibigan. Punta po tayo sa libro ng Philemon. Basahin natin yung Philemon 1 kasi isang chapter lang. Verse 1, then verse 10. Ano ang sabi diyan? Si Pablo, bilanggo ni Kristo Jesus at si kapatid na Timoteo kay Philemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. Verse 10, ako'y nakikiusap sa inyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Tingnan nyo maganda yung binigyan niya ng example kasi it's the preaching of the gospel. Yung verse 1, ang introduction niya doon ay si Pablo, Sulat niya. prisoner Bilanggo ni Kristo. of Jesus Christ. Prisoner ni Kristo. Hindi niya sinabi prisoner ng Roma. Hindi niya sinabi prisoner ni Kristo. Pagkatapos noon, in-endorse niya si Onesimo na kanyang ipinanganak. Sa Tama ba yung term bilangguan. ko? Ipinanganak niya doon sa bilangguan. Kaya doon sa verse 10, ang sabi niya, I appeal to you for my son Onesimo, whom I have begotten while in my chains. Ipinginanganak ko habang ako ay
Bilanggo. Nasa bilanggo. Di ba? Ginawa niya itong opportunity. Kaya nga yung pangalawang outline natin doon ay Paul's preaching in prison. May concrete evidence. Ito ay si Onesimo na runaway slave. Baka ganyan din eh. Ito si Onesimo, runaway slave ito eh. Baka doon din sa ating mga suffering na kung saan nakakulong tayo, baka may mga Onesimo na nag-observe sa runaway sinner. At yung runaway na sinner na yan, at in the midst of our suffering na nakita yung mga mananampalataya na sila ay malusog pa rin sa pananampalataya while suffering, baka magkakaroon ng anak na Onesimo na mailapit kay Kristo. Kaya nga maganda yung second outline natin ay Paul's preaching in prison. Hindi yun ang dahilan. Hindi yung suffering. Hindi yun. Kaya bilang isang mananampalataya, anuman yung ating kalagayan sa buhay, anuman yung dinadanas natin noon na hindi na literal na prison. Kung saan tayo nakabilanggo ngayon, let's make that as an opportunity to preach. Baka may Onesimo na nandyan na darating at ma-convert yan. Kaya itong pangalawang punto, kaibigan, Pastor, isang konsepto na nagpapahiwatig sa atin na ang ebanghelyo ay hindi nagagapos. Basahin natin sa Gawa 28:31. Gawa 28:31. Na pinapangaral ang kaharian ng Diyos at tinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. Yose. Kaya sinasabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, isang konsepto na yung pangalawang punto na ang ebanghelyo ay walang hindi kayang bawalan o walang limit. Patuloy ito na naibabahagi sa lahat ng mga taong nabubuhay at nakakarinig ng pag-asa ng kaligtasan. Ang sinasabi niya, Pastor? Na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Mga kaibigan, mga kapatid, sana naman magbigay ito sa atin ng isang hamon na kahit saan tayong lugar, nahihirapan tayo, hanapin natin ang kaligayahan. Sapagkat ang kaligayahan na naiuukol para sa Panginoon Diyos ay yung pagbabalita ng kaligtasan. Yun yung ligaya, nagbibigay ng sigasig at saka kaligayahan ni San Pablo na sa gitna ng kanyang kahirapan. Sabi nga niya, hindi siya bilanggo ng Roma, kundi bilanggo ni Kristo. Ibig sabihin, kinikilala niya na ang kanyang buhay ay walang nagagapos, walang limitado ang pagbabahagi niya ng kaligtasan ng pag-asa ng ibang tao. Amen. So dito ating nakita sa pangalawang punto, mga minamahal, na walang hadlang sa pagbabahagi ng ebanghelyo kahit anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Dahil binabanggit sa ating leksyon na kahit pa si Apostol Pablo ay nakabilanggo, sa loob ng 2 taon na nandun siya sa kulungan, narinig nila yung mga gwardiya na papalit-palit doon, narinig nila kung gaano nanalangin, gaano nag-preach si Apostol Pablo at nag-dictate ng mga epistles na kanyang susulat, mga kapatid. Ito yung mga dahilan kung bakit maraming mga tao na nahikayat. Yung gospel ay nag-progress pa rin sa kabila ng kaniyang pagkabilanggo. Ngayon ay tutungo tayo sa pangatlong bahagi ng ating leksyon, Paul's Partnership for the Gospel. Pastor Marvin, ano yung sinasabi ng ating leksyon mula sa pangatlong punto? Maganda ito eh. Yung salitang partner. Parang ito ay term ng stewardship. Partnership. Diba? Yung partnership. Katuwang. Katuwang, yun ang tama eh. Katuwang.
Now, paano natin titignan na ito ay si Paul ay naging katuwang ng taga Philippians at taga Colossians, Oo. di ba? Doon po sa Philippians, naging katuwang nila si Pablo doon sa spreading of the gospel. Sa Colossians naman, naging katuwang nila si Pablo sa pagbibigay kaaliwan at guidance doon sa mga tao doon. Kaya ito, kanina, basta malala nyo, yung una tinawag ko na the theology of joy and suffering. Oo. Then yung pangalawa, the Missional. theology of missional suffering. Yung itong naman pangatlo ay the theology of God's presence In suffering. in suffering. Kasi Suffering. partnership eh. The presence of God in the midst of suffering, yun yung partnership doon. Oo. Nagpapalakas sa kanya. Kaya yun ang nagpapalakas. Kaya doon ito yung famous na text sa Pilipos eh. Doon sa Pilipos 1:21. Ito yung familiar na text doon. Sapagkat sa ganang akin ng mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Maganda eh. Sabi niya, ito yung partner. Ang statement ni Pablo doon ay, para sa akin, for me, to live is Christ. Di ba? Partner yon. Oo. Partnership yon. Kaya pag titignan natin, bilang isang mananampalataya, ito yung ating tatandaan, that in the midst of our suffering and affliction, God is our partner. Hindi tayo iwan ng Panginoon. Kasi minsan ang pakiramdam natin, para bang walang Kasama. hindi kasama ang Panginoon. Para bang left out. Naalala niyo yung kwento ng footprints in the sun? Oo. Di ba yung footprints in the sun, in the midst of suffering, yung nung maganda pa, may dalawang paris na footprints. Pero nung taghirap na, ang nakita ng isa tao ay Isang pares na lang. isang paris na lang. Anong sagot ng Panginoon? In the midst of suffering, sabi niya, hindi ka naglakad, binuhat kita. Sa akin yung footprints na yun. sabi niya. Footprints ko yun, binuhat kita. Di ba maganda yun? Yun sana. Kaya nga itong libro ng Philippians ay nagbibigay ito ng practical lesson. Yeah. Kaya tandaan natin na in the midst of our suffering, God will carry us. Because God is our faithful partner in the midst of affliction. Amen. Kaya sabi ni Pablo doon, for me, to live is Christ. Pwede rin natin ganyan eh. For you, for me, to live is Christ. So para sabihin na yan, to live is to be a partner with our Lord Jesus Christ. Napakaganda. Kaya tapos na. Pero napakaganda. Sa ibang anggulo, makikita natin na yung sabi ni Pastor ay yung partner niya ang Diyos na nagpapalakas sa kanya. Sa kabilang banda, si Pablo ay nagbanggit siya ng mga partner niya. Hindi lang yung buong iglesia ng Pilipos, sa mga babae at lalaki, na patuloy silang nananalangin o kaya tumutulong sa kanya o nagbabalita, na ibinabalita sa kanya yung mga nangyayaring ginagawa ng mga taga-Pilipos. Ganon din sa Colosas, na nagbanggit siya ng mga pangalan, na ito yung mga pangalan na sa Colosas 4, Pastor, sino nga itong mga sinasabing binabanggit dito? Colosas 4, 7 hanggang 9. Ang lahat Tikiko. ng mga bagay tungkol sa akin ay pinababatid sa inyo ni Tikiko na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapwa-alipin sa Panginoon. Siya ang aking sinugo sa inyo ukol sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang kaniyang pasiglahin ang inyong mga puso. Kasama niya si Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito. Kita mo, yung mga partner niya o katuwang niya, Pastor Robin, na sinasabi natin dito, binilang niya na yan yung mga kapatid niya, na totoo, tapat. Napansin niya ang katapatan ng mga taong ito. Ang pinakamaganda dito, binanggit niya itong mga pangalang ito na hindi niya katribo.
hindi niya tawag dito, karasa, kumano, Ilocano ka. Yeah. Kundi, ito yung mga foreigner na mga tao. Ito yung mga hentil na mga tao na hindi inaakala ng mga Hudyo na banggitin niya ang itong mga taong ito dahil sila yung mga hentil na tao. Pero ipinapakita ni San Pablo na ang mga partner niya sa Ebanghelyo ay taong mga nagsusumikap o tatanggap ng kaloob ng Diyos ng kaligtasan. So, ang partner na ipinapakita ni San Pablo, nakatuwang niya sa Ebanghelyo, ay wala siyang pinipili, Pastor. Kundi, ang mga taong mga tapat sa Panginoon Diyos, yun yung mga katuwang niya, nakasama niya sa paglilingkod at pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya sinasabi niya dito sa Galatia 3:28, na lahat ng aking mga kapatid, lahat ng aking mga kasama, lahat ng aking mga tagapagpabalita ng Ebanghelyo ay iisa kami sa pamamaraan ng pagbabalita ng kaligtasan sa mga ibang tao. Amen. Ang mga magandang mga katuwang sa gawain, Pastor. Mga tapat at hindi nagkukubli o naninira ng mga ibang mga tao. Pastor. Pastor Marvin at Pastor Ray, Mhm. may mga iglesia tayo na kung saan, kung umalis na yung nangaral sa kanila, yung kanilang pananampalataya ay Humina na. rin, hihina na rin. Oo. Kasi wala na yung nangangaral sa kanila. Ngunit makita natin dito sa aklat ng Pilipos, kahit pa sa Colosas, na hindi naman binisita ni Apostol Pablo ito Sinulatan niya lang sila sa pamagitan ng Epaphroditus na narinig niya yung kanilang pananampalataya. Ang mga iglesyang ito, kahit na walang nagbabantay man sa kanila, sila pa rin ay masigasig sa pananampalataya. Sila yung mga katuwang niya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ang misyon ay hindi nag-iisa. Oo, si Jesus, mag-isa siyang pumunta dito sa lupa. Pero hindi niya ginawa yon na mag-isa, kundi tumawag siya ng mga katuwang. Sino ang mga ito? Ang mga apostol na kanyang mga tinawag. At sabi niya, nung paalis siya, gawin nyo ito, mag-ibanghelyo kayo, magdisipulo kayo. Kaya dumami ang mga katuwang ni Jesus. Kaya bawat isa kapatid, pag ikaw ay nagbalita ng Ebanghelyo, kaya katuwang ng ating Panginoon Diyos. Co-laborer, sinabi ni Ellen White. Kaya ito'y isang sagradong pamamaraan ng Panginoon Diyos para makipag-isa tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng ligaya ng buhay. Kaya, Pastor, sa isang gitna ng mananampalataya kahirapan. din, kahit umalis na yung mga nangaral and so on, pero individually, pag natutunan ng isang mananampalataya na makipag-partner kay Kristo, bagamat wala na yung mga nangaral sa kanila, pag natutunan na yon, ito yung discipleship. Amen. Na yung bang you-cultivate. Kasi sa susunod na pag-aaral natin, mapag-aaralan natin ito Oo. Kaya ito yun. Kaya kinakailangan natin na sa tatlong point natin, Pastor Jules, ay maging natin in the midst of suffering, God acts. In the midst of our preaching, God sustains. Oo. Then in the midst of our partnership, God redeems. Oo. So, Sa akin naman dito magalak kahit may pagsubok, amen. maglingkod kahit may kabigatan, at magpatotoo kahit may mga tanikala at kahirapan. Amen. Napakaganda ang ating pag-aaral, mga kaibigan. Kanya tulad ni Pablo, maaari ring dumaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga sakit at mga kadena ng buhay. Ngunit tandaan natin, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Naway manatili sa ating isipan ang aral mula sa buhay ni Pablo. Bagamat siya'y inusig, hindi siya pinabayaan. Ang kanyang mga sakit ay naging makapangyarihang patutuo
ang kaniyang pangangaral ay nagpatuloy sa kabila ng mga tanikala at ang kaniyang pakikipagtulungan ay lalo pang nagpatatag sa misyon ng iglesia. So sa gitna ng ating sariling mga pagsubok, huwag tayong manghina. Gamitin natin ang ating karanasan upang maging liwanag sa iba. Pagpatuloy natin ang ating paninindigan sa katotohanan at makibahagi tayo ng buong puso sa gawain ng Diyos. Manalig tayo ng Diyos na gumagabay at nagpapatatag kay Pablo ang siya ring magpapatibay sa atin ngayon. Naway tayo'y maging matatag na saksi, tapat na tagapangaral, at masigasig na katuwang sa misyon ng iglesia. Sa biyaya ng Diyos, magpatuloy tayo, hindi bilang mga pinanghihinaan ng loob, kundi bilang mga lingkod na pinagtitibay ng Panginoon. Maraming salamat sa ating mga panauhin, sina Pastor Marvin at Pastor Elino Urbi, sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ng ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Gayon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin Diaz na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Nakatingin sa langit, nalilito, isip ay gulong-gulo. Ang mga problema bumabalot na sa aking mundo. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Ang buhay natin, hindi lahat puro kasiyahan. Minsa'y natatakot, hindi alam ang patutunguhan. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay.
di ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aral na ibinigay niyo po sa amin, na in the midst of our suffering, we need to experience joy. Dahilan nandyan ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, gawin sana namin ng mga pagsubok namin sa buhay, mga suffering, ay ito ay platform upang sa ganon maibahagi namin ang Ebanghelyo. At matutunan rin po namin na magkaroon po kami ng partnership po sa inyo. Dahilan sa aming pakikisama po sa inyo, bagamat dumaan kami sa mga pagsubok sa buhay, nandiyan po kayo nakasama namin. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ang sumasa atin lahat.